Parang kinakabahan kayo ah. Actually, 2 years na rin ako bago nakabalik din dito. At kinakabahan din ako konti, pero hindi naman ako nahiya. Ang asawa ko kinakabahan, kaya bago ito na lubusan na kabahan ng gustong aking asawa ay manalangin muna tayo, pero tatawagin ko si Brother Melvin manalangin sa akin para medyo mabago man lang. Saan yung mic natin? Beat. Amen. God. Let's pray. Heavenly Father God, salamat. Salamat sa hapong ito, Father God, na muli kaming nagpupuri at magpapasalamat sa lahat ng katapatan, kadakilaan, at walang kapantay mong pagmamahal sa amin, Father God. Yes, oh God. We pray, Father God, we ask ng wisdom and knowledge for Kuya Cesar, Father God, to deliver your word, Father God. Bless him, Father God. We pray, Father God, na buksan mo rin po ang aming puso't isipan na may parating sa amin ng nais sa bawat isa sa amin, yes, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Lord. Okay. Bago ang lahat, yung hindi pa nakakilala sa akin ay, ako pala si Brother Cesar at I'm 20 times 2.5 years old. Kinakabayo sa ako eh. Kaya hindi na ako kasi youth. Ngayon na ako kami dyan, kaya sabi ko mag-youth muna ako ng aking bihis. Ngayon hindi ako magpurma. Kaya alam nyo na kung bakit na iba, no? Kaya, sige. Bago tayo magsimula, ito yung, ngayon, wala tayo sa series. Ito ay para mayroon tayong maiba man lang. Yung relax kayo, relax. Ito ay mag-aaral tayo lahat at ito ay hindi lang ito na para sa akin o para sa inyo. Kundi para rin sa ating mga susunod na kailangan malaman din natin ito. Kasi marami dito ang, kahit ako ay ngayon ko rin lang sa patuloy ko na pag-aaral, ngayon ko rin lang nakita at napansin sa pag-aaral na ito. Ngayon, ito yung ating text ngayon. Ito ay sa Titus 3:8. Tayo tumayo. Basahin natin. This is a faithful saying, and these things I want you to affirm constantly, that those who have believed in God should be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men. Okay. Maliwanag I'm not talking about salvation, but this is a profitable for men. Kaya baka mamimiss tayo dito kasi nakakita naman tayo ng good works. Because we know that the salvation is not earned by good works. These things are good and profitable to men. Kung pansinin natin dito, careful to maintain. Pag sabing maintain, we cannot maintain something that not yet exists. Napansin niyo? Hindi tayo pwede magsabi ng mayroon ang negosyo na i-maintain mo kung hindi pa siya nag-ooperate. Di ba? Kaya ibig sabihin, we maintain something because it already exists. Ito para maging maliwanag. Ito yung big ideas. Bago para makita na natin kaagad Sound doctrine is priceless. Bakit masasabi na priceless? Ang iba ba hindi priceless? Kahit na magkaiba ang ating paniniwala? Bakit dito priceless? Kung nagkaroon tayo ng doctrine na sound doctrine na priceless? Sa 22 years ko na pag-aaral at paglakad at pagsunod sa salita ng Diyos, ito yung aking natuklasan. You can have only a sound doctrine if you have a right thoughts. What are these thoughts? Knowledge, right knowledge, which is the information, the right understanding, which is our comprehension, and the right wisdom, the proper application. Kaya itong sinasabi rito, sound doctrine is priceless because it maintains the connection between faith and works in the life of the believer. Kasi ito yung problema doon sa Crete, sa Crete.
doon sa Greece, one of the island in Crete. That Titus is the leader of the church because there they have members, believers that they are Jews and also they are Gentiles. And these Jews, they want that aside that they saved from faith, they want to add works. And also Gentiles, they believe because they are not under the law and they don't know the law, they want to know that the salvation only by faith. But the problem is, they abuse the faith. They abuse the grace. Because sinabi niya rito sa Titus 1:16, they profess to know God, but in works, they deny Him, being abominable, disobedient, and disqualified for every good work. Minsan, ang nangyayari, hindi na siya doon nilang kinikilala ng gusto ang Diyos. Pinapalitan ang paggawa kaysa pagpakilala na gustong kilalanin ang Diyos. Di ba, kaya minsan ganyan tayo eh. Kaya kapag dating sa ministry, napapagod tayo. Kasi hindi natin gusto nakilala, na gusto natin dapat nakilalanin dapat natin ang Diyos bago tayo mag-ministry. Minsan, na-overwhelm tayo. Pagod, mahirap mag-ministry. Lalo na pag magpastor, pag hindi ka tinawag, kaya 1,700 pastors ang nagre-resign every month. Yan, pastor. Puro nagre-resign. How much ba tayo na hindi tayo pastor? Sila nagbabasa ng Biblia. Ang akin lang nakita doon, baka hindi rin nila alam na ang kanilang pagtawag. What's the connection between good works and salvation? Good deeds are the natural expression of a converted life, not the basis for salvation. Maliwanag tayo. This is a natural expression of a converted life, not the basis for salvation. Kaya huwag nating pakaluin ang grace at ang works doon sa salvation. Kaya kailangan alamin natin ito. Ito yung self-assessment natin. I-assess natin ang sarili natin. Ito yung free conversion depravity. Ito yung ating corruption before conversion. Ito tayo. Ito ang buhay natin. Ganito tayo. Once you were foolish and disobedient, kita mo, pinagsama agad, una-una agad foolish, disobedient. Ito yung foolish, hindi ibig sabihin na ito ay walang alam. Kasi ang foolish, ang kanyang opposite niyan, wise. Ibig sabihin, hindi siya ignorant, kasi ang ignorant, ang kanyang opposite, knowledgeable. Kaya ibig sabihin, ang foolish na ito, marami ring alam. Ang nangyari, naging foolish siya kasi sa dami niyang alam, hindi niya ginagawa. Hindi niya nasunod, hindi niya nailagay sa kanyang buhay, kaya ito nangyari sa kanya, disobedient. Yan sila, mag-anak yan. Ito ang isang kanilang kamag-anak. Were misled and became slave to many lusts and pleasures. Ito yung mga bagay na hindi natin napapansin minsan. At hindi rin nakikita ng kapwa natin. Were misled. Ito yung misled, yung mayroon tayong mga evil-minded. Sa ibang translation, malice mind. Ito yung marurumi ang isip. Yung lagi tayong marumi, parang laging mapaghinala sa kapwa. Ito may gagawin naman sa aking masama ito. Yan ang kaisipan lagi natin. And became slaves of many lusts and pleasure. Ito lang yung gusto natin. Ang masusunod lagi yung ating laman, yung ating gusto. Yan ang buhay ng isang tao na makasalanan. Our lives were full of evil and envy. And we hated each other. Ito rin. Full of evil. Wala nang inisip kundi gumawa ng masama. Baligbala sa kanyang gumawa ng masama. At wala siyang pakialam kung may magalit sa kanya at wala rin siyang pakialam kung may galit din siya sa kapwa niya. Ganyan tayo. Pero sigurado, mayroon pa rin sa atin ngayon yan. Pag hindi natin na-deal,
Kaya kung bakit 20 years na akong Kristiyano, bakit ngayon nakaupo pa rin ako? At ngayon, nasasaktan pa rin ako. Pag nakarinig ako ng salita ng Diyos, masakit para sa akin to. Because we are very makalaman. Ganyan tayo. Ngayon, ito yung pangalawa. Salvation on the basis of grace, not good works. Ito na. But when God our Savior revealed His kindness and love, He saved us not because of righteous things we had done. Oh, naka-experience na tayo. We experienced that the kindness of God and love in our life. Kasi ito yung basis na nakaranas tayo sa ating buhay na doon tayo nag-desisyon na kailangan natin ng Diyos. Pero kung yung narinig lang natin, ayun pala siya yung Savior, siya Lord. Okay, yes, tinatanggap ko yan. Di ba marami? Tumanggap na yan, bakit ganitong nangyayari? Kasi hindi niya pa hindi siya nakaranas ng yung kindness at love. Na kailangan niya pa ang Diyos. Yan ang problema pag yun, na hindi mo talaga kailangan ng Savior. Ayaw mo mapasave. Kaya walang salvation na nangyari. Walang restoration na nangyayari. Because of that. 3. Yan ay review lang. Ang sinasabi ko dito, wala yan sa atin dito. Kasi review na ito, matagal na tayong Kristiyano eh. Ito review lang. Generation accomplished by the Godhead, not by good works. Ito naman, Godhead. Kaya tingnan mo, makikita natin ang Trinity dito. But because of His mercy, the Father, He washed away our sins, giving the Son, giving us a new birth, a new life through the Holy Spirit. This is the Holy Spirit. Again, He generously poured out the Father, the Spirit, upon through Jesus Christ, our Savior. In other words, ang kanilang pangalan yan, Elohim. In plural form, but singular in meaning. Magulo ba sa atin? Yan, wala tayong makitang Trinity, pero yan Trinity. How the Trinity operates. Why God used the strategy to operate Trinity? Sumagi na ba sa ating kaisipan yan? Bakit ginamit niya ito? Ano ang kanyang wisdom dito? Ano kayang wisdom niya rito? Bakit kailangan niya pa ng dugo? He's a sovereign God. Pwede niya namang iligtas kung gusto niya, di ba? Pwede niya gawin yun. Siya naman gumawa ng lahat eh. Di ba natin na-question minsan yun? Bakit ginamit niya yun? Tandaan natin, God is holy. Meaning holy, mayroon siyang integridad. Hindi niya pwedeng gawin ang isang bagay na pagdating ng oras, ituturo sa kanya balik. Tingnan natin. Ano yung kanyang, dito? Hindi ko na nilagay, pero ipaliwanag ko sa inyo, dapat hindi ko ito, pero isasama natin ito. Ito yung sinabi rito sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi niya, and without controversy, great is the mystery of godliness. Ibig sabihin, wala nang pagtatalo. Period. Ito na sinabi nito niya, God was manifested in the flesh, justified in the Holy Spirit. Bakit i-justified pa? Hindi naman nagkasala. Bakit by justification? Kaya akala natin ang justification for only the sinners. Ibig sabihin ng justified, pinatutuhanan ng banal na Espiritu na ang Diyos ay naging laman, walang violation na ginawa. Kasi pumunta siya, umapak siya dito sa physical world. Galing siya sa unseen world. Kaya wala siyang violation na ginawa. Kaya ang Spirit, ang siyang ginamit, the Spirit justified him na still, even he is in the physical world, he is in the unseen world, still he is connected. That is Jesus. Kaya walang pwedeng mag-question, bakit nandito ka sa Spirit ka? Nakita natin ang strategy. Nilagyan ng Holy Spirit para still si Jesus connected. Kaya anong sabi ni Jesus? Wala akong ginagawa.
kung walang may nagsasabi sa akin. Hindi ko to, ang inyong narinig sa akin, ito ay narinig ko lang sa nagsugo sa akin. Seen by the angels. O yan. Seen by the angels. That's the first time na ang angel nakita ang Diyos sa panahon siya ay naging laman. Preach among the Gentiles, believe on in the world, receive up in glory. Bakit siya naging laman? 6:16 in 1 Timothy chapter 6 verse 16, who alone has immortality, dwelling in unapproachable light, no man has seen or can see, to whom be honor and everlasting power. Wala pang may nakakita sa Diyos, kahit sino. Kaya kung tingnan mo, walang nakakita, si Jesus lang. Kasi sila ang Diyos na isa. Yan, tandaan natin. Wala pang may nakakita. Kasi kung ang Diyos, kaya sinasabi ko kanina, bakit hindi niya pwedeng iligtas? Sino maniniwala sa Kanya? Espiritu siya. At mayroon siyang, at ano ang, bakit may dugo? Ano ba yung dugo para sa Kanya? Bakit napakahalaga ba ng dugo na ito? Bakit kailangan magdugo? May dugo. Leviticus chapter 17 verse 11. For the life of the flesh is in the blood, and I have given to you upon the altar to make atonement for your soul. Ito yung ano niya, yung dugo. Kung paano naging mahalaga ang dugo. Ito yung nagpapasipay ng galit ng Diyos doon sa kasalanan na ginawa ng tao. Kasi hindi niya malapitan ang tao dahil sa kasalanan. Kaya kailangan ngayon ibuhos ang kanyang dugo para mapasipay ang kanyang kasalanan. Without shedding of blood, no forgiveness of sin. Yan ang kahalagahan ng dugo. Ano pa? Itong isa kamahalaga din. Marami diyan tayong makikita kung anong kahalaga ng dugo, pero ito ang pinakamahalaga para mas lalong maunawaan natin kung bakit naniniwala tayo ngayon kay Jesus. Why we believe Jesus. Isaiah chapter 52, verse 15. So shall he sprinkle many nations, his blood. Kings shall shut their mouth at him. Ito yung kings na sinasabi ito. Kings, the believers, yung sinasabi kanina. Jesus is the King of Kings. Ito yung mga believers na talagang tunay na nakaunawa at nakakilala sa Kanya. Kings shall shut their mouth at Him, for what had not been told them, this shall see. Yung lahat ng hindi sinabi, pero kanilang naunawaan. And what they had not heard, they shall consider. Ang hindi sinabi ay kanilang naunawaan at ang hindi nila narinig ay kanilang, ang consider, anong ibig sabihin ng consider? Ay kanilang tinanggap. Kaya tayo, pag tinitingnan, mga siraulo, ito yung mga naniniwala kay Jesus, namatay naman yun. Kaya bakit may nagpapakamatay pa rin kay Jesus? Dahil dito yan sa blood. Dahil sa blood, yun ang kanyang wisdom. Kaya sabi doon sa 1 Corinthians chapter 22, the Jew, sabi dito, request sign. And the Greek, they are seek wisdom. But Christ that we preach, who crucified, is the, sabi dito, is the stumbling block for the Jew and foolishness for the Greek. But Jesus, who crucified, is the power and wisdom of God. Kaya ang dugo sapat na paninanawalaan natin na kung bakit ay tama ang ating doctrine. Sound doctrine. Bakit? Anong sabi rito sa may Romans chapter 9
Verse 11. Verse 9. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Ito yung mahalaga. Yung kanyang pagkamatay at ang kanyang pagkabuhay. Bakit tayo na-saved? Sa paniniwala na yon. Kasi sa kanyang pagkamatay, nandoon ang lahat ng ating kasalanan. Kinuha niya. Ngayon sa kanyang pagkabuhay, dahil malinis na tayo sa kanya, doon niya na ilalagay ang kanyang banal na espiritu kasi malinis na. Kaya doon tayo makakaranas ng tinatawag na conversion. Kaya pag nagkaroon ka ng conversion, walang pwedeng magbali ng iyong paniniwala kasi naniniwala ka na mayroong Diyos na buhay na totoo ang kanyang pagkamatay at totoo ang kanyang pagkabuhay. Kaya alam natin ngayon kung ano ang goal ng Calvary. Because of the blood. Ano ang assignment ngayon ni Jesus ngayon? Is not only in the Calvary to deliver the Holy Spirit. Na maibalik ulit sa tao ang sa lahat ng tao. In the last days, I will pour out my Spirit to all people. Kasi malinis na. Kaya yun ang naging problema pag hindi talaga tayong totoo naniniwala. Kasi mahirap, hindi tayo magkaroon ng conversion. Kung hindi natin paniniwalaan ang lahat ng sinasabi dito. Okay, maliwanag na sa atin ang Trinity. Kung bakit yun ang strategy ng Trinity. Ang Diyos na hindi nakikita, naging laman. At nilagyan ng Espiritu ang katawan para makakunik pa rin ang tao doon sa Kanya. Kaya ngayon, eternal destiny secured by justification because of the blood. Because of His grace, we made us right in His sight and give us confidence that we will inherit eternal life. Yan ang sinasabi na assurance of salvation. Hindi na pwedeng mawala. Pwede ba yan na lilinis ka na? Anong mangyari ngayon dahil nilinis ka niya, magpakamatay ulit sa krus si Kristo? Isang bisis lang mamatay si Kristo. Hindi na pwede. At hindi yan pwedeng pantayan na tayo ay magpadugo rin ulit. Wala na. Tapos na. Isa lang. Kaya pag hindi natin i-grab yung ating naririnig, baka, sige, ililigtas ka pa rin ng Diyos kasi mahal ka niya, pero 20 years ka na Kristiyano, bakit wala pa rin akong nakikita sa buhay ko? Sinasabi mo na Kristiyano ka. Kaya hindi pwedeng balutan ng member of GCRCF. Hindi pwedeng balutan na Kristiyano ako sa sinasabi natin. Kaya yung ating pag-uusapan ngayon, yung life. The importance of good work and the origin of light and life. Ito ngayon, medyo mag-interpret tayo lahat ng Biblia. Pero hindi tayo mag-interpret ha. Let the Bible interpret himself. You are the light, ito sa Matthew. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do the light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ano ang ating, sana ako paniniwala ko yan noon, gagawa ako ng mabuti, lagi ako sa church, kasi ako religyoso noon, lagi ako sa church para makita nila na ako ay anak ng Diyos. Nandun ako lagi sa church, para makita nila ako. Wala namang sinabi, kaya yung ginawa natin ngayon, ibig sabihin, iba ngayon ang ibig sabihin dapat nito, let your good works shine. Light ang sinabi. Let your light so shine. Pag sinabi pa ng so shine, naglagay pa ng adverb. Ibig sabihin ito ay walang limit. Kasi so shine, naggamit pa ng adverb.
before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Saan galing ang light? Di ba yung light, kailangan mayroong generator. Ibig sabihin, hanapin natin ngayon ang generator. O yung generator mo, light, Greek, pos, brilliant quality of truth, and its knowledge, the power of, and also the power of understanding. Ang ibig sabihin ng light. Ito yung brilliant quality of truth and its knowledge, the power of understanding. Ito yung ating pagkaunawa. Na naunawaan natin kung anong status mayroon tayo. Na tayo ba ay nakakonek talaga doon sa kingdom of heaven. Yun ang gusto niya mangyari para makita nila Father in heaven. No? Kaya sabi rito, Father in Greek, pater means generator, source. Ibig sabihin, pag nakita ng mga tao, ay ito, iba ang buhay nito. Iba ang kanyang galaw. Kaya pag tama ang pananaw, tama ang galaw. Pag mali ang pananaw, mali ang galaw. Pag walang galaw, kasi wala ring pananaw. Ganun lang yun. Pero wala dito yun. Oh. Kaya ibig sabihin, light. Makita yung light, yung pagkaunawa natin. Ng status natin. Hindi natin pwede na tatayo tayo dito, magpipreach ako dito, na may bahid ng galit sa aking puso. May bahid na hindi matutong magmahal. Kasi yun ang dapat nating maunawaan muna. Kung anong status mayroon tayo. Yung life na yan, naunawaan natin anong life na binigay sa atin. Yun ang ibig sabihin, pagkaunawa sa buhay na binigay sa atin. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. In Him was life. Ito na. In Him was life, and the life was the light of men. Ibig sabihin, kay Jesus muna, magkaroon ka ng life through Jesus. At ito yung life sa loob. Ito ngayon ang makikita sa atin na tayo ay nakakonek doon sa Father. Nakuha natin. Dahil kay Jesus, nakakonek ulit tayo doon sa Father. At ito ay ipinapaunawa sa atin dahil mayroong life sa loob. Pag wala kang life, wala ka ring maunawaan. Kaya magsimula na mayroon ka munang life. Pag wala kang life, wala ka ring i-maintain na good works. No good works at all. Di ba? Ngayon, ang gagawin mo, gawa-gawa ka ng good works mo. Ngayon, pag napagod ka, magagalit ka. Di ba? Ganun lang yan. Pag wala kang life, hindi mo naunawaan kung sino ka, ubusin mong lahat ng ministry dito. Pagdating ng oras, mapapagod ka, magagalit ka lang. Kasi hindi mo naunawaan kung sino ka eh. Kung saan ang galing ang life na yan eh. Kaya sabi ng life po, life in Greek, so, absolute fullness of life. Both essential and ethical, which belong to God. Ito ay galing sa Diyos. Sabi rito, essential. Pag sinabing essential, ako, carpenter ako eh. Essential worker. Ibig sabihin, may value, mahalaga. Ako sa New Zealand. Ibig sabihin yung life ay may value, mahalaga. Kaya sabi, huwag nating sirain ang life. Kasi may value yan. Essential, ethical. Ano ethical? May moral. Pag sabihin may moral, mayroong integridad. Yan ang life na binigay sa atin, ang dapat na maunawaan ng tao. Hindi yung ibig sabihin, I already saved by grace. Kahit anong gagawin ko, ako ay ligtas. Yes, walang problema sa kaligtasan. Ligtas ka naman kasi kaya ka naman patawarin ng Diyos eh. Pero, mayroon kaya talagang life sa loob? Baka wala. Kasi mayroon akong kasama sa Palawan. Nang dumating ako sa Palawan ng 1996, Kristiyano na yan eh. Hanggang sa nagsama pa kami sa Gideon. Talagang Kristiyano, pag magsalita kayo, tama. Pero nagulat ako na pagdating ng oras, naglipat na ng ibang pananampalataya. Sa kulto pa pumunta. Oh. Di ba? Delikado. Ibig sabihin,
Sa kanya, mayroon lang siyang theology, pero wala pala siyang life. Pwede yun, di ba? Yan ang foolishness. Marunong sa theology, pero pumunta. Napakasabi ko, anong nangyari sa iyo? Doon nag-usap kami, iba na, kumukontra na. Sabi ko, iba. Iba, ito na mapapatunayan. Sabi rito, for as my Father has life in self, so He has granted the Son to have life in Himself. Yung Father, sabi rito, for as the Father has life Himself. Ibig sabihin, ang Diyos, sa Kanya ang buhay. Ngayon, ang Kanyang buhay, nandito din sa akin. Ngayon, hanapin, paano makapunta sa atin naman itong buhay na yan? Interesado kayo? Hindi. Interesado kayong tahimik? May matutulog yan? Huwag kayo matulog kasi John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, what whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ito lagi natin naririnig eh. Tingnan mo. Everlasting in Greek, aionios, means without beginning and end. Ibig sabihin, nang si Jesus ay pininiwalaan mo, binalik ka ulit sa dati. Di ba narinig natin nakaraan sa Ephesians chapter 1 verse 4? We are chosen. He chose us before the foundation of the world. Binalik tayo ulit sa naputol. Kasi before the foundation, we already there. Anong sabi niya? Let us make man according to our image and likeness. Let them, plural, to have dominion. Pagkatapos ko nito, pag mayroon kayong question at mali, sasabihin nyo rin sa akin. Kasi baka false teacher ang ngayon ang kaharap nyo dito. Hindi nyo mababasa ang false teacher. Kasi hindi nyo naman ako kasama lagi. Ang asawa ko lang lagi ko kasama. Alam niyo yan kung sino ako. Pero kayo, pwede ko kayong dadayain. Kasi ang false teacher, hindi yan siya nagtiteach sa labas. Sa loob lang yan ng church. Kaya kailangan. Kaya nang nakaraan, nag-aaral kami ng sa Acts chapter 17. Sabi ito, the Bereans, they are noble than Thessalonians. O bakit they are noble than Thessalonians? Pag binasa mo, ang Thessalonians, tinanggap rin nila ang word at pininiwalaan at sumama sila kay Paul. Bakit they are noble than Thessalonians? Ang Bereans. Diba? Pag tinignan mo, nagbabasa, pag tinignan mo, narinig nila si Paul, nagipagdebate tungkol doon sa kay Jesus na namatay sa cross at binuhay ng Diyos at pininiwalaan nila at sumama sila kay Paul. Pero sinulat, the Bereans, they are noble than Thessalonians because they received the gospel with readiness. Ibig sabihin, with zealousness, may pagkahibang. And they examine for what Paul said, it is true or not. Dapat ganyan tayo. Nakarinig lang tayo na magaling magsalita. Ang galing magsalita, diyan ako. Tama ang kanyang paliwanag, diyan ako. Baganda yan, hindi mo ina-examine. Wala ito yung naririnig nyo sa akin, sayang lang din ito pag hindi mo in-examine ang scripture. Kasi bakit hindi sila madadala? Bakit they are noble? Dahil in-examine nila. Totoo ba ang pagkabuhay? Uy, totoo nga. Nakaranas ako ngayon ng conviction. Nagbago ang buhay ko. O sino ngayon ang makapagloko sa'yo? Wala. Walang pwede magloko sa atin. Pag pinatunayan natin ngayon ang salita ng Diyos at pininiwalaan natin at ito'y nilakaran natin, walang pwedeng magsabi sa iyo. Kaya ang sound doctrine na yung sinasabi ko kanina, hindi lang yan knowledge. Kailangan na unawaan natin at nilakaran natin. Itong sinasabi niya, ito kanina sinasabi, ito na, nagkaroon na tayo ng life. Ang life ay nandito na ngayon sa atin. At naibalik ulit ang ating koneksyon sa Diyos. Because nalinis na ang ating katawan at nilagay na ng Diyos
ang kanyang Espiritu sa atin at connected na tayo. At ang Diyos pwede na makipag-usap sa atin. Pwede na makipag-usap. Kaya sabi ni Paul, for in Him we live and move and have our being. As also some of your own poets have said, for we are also His offspring. Sinabi ng offspring in Greek, genos, means the aggregate of many individuals of the same nature, kind, sort, species. Anong sabi rito? We are from God. Ito yung anong species tayo? Spirit. Anong pangalan ng spirit? Man. Pare-pareho tayo, di ba? Kaya offspring, kaya ito yung offspring iba-iba. May Bicolano, may Ilonggo, may Kiwi, pero we are the same spirit. Brother Cesar, anong pinagkaiba ngayon offspring na yan at saka doon sa Son of God? Ibig sabihin si Jesus, Son, tayo Son, anong tawag sa atin? Children of God. Si Jesus, Son, pareho lang kami, pareho lang tayo niyan, di ba Diyos niya? Bakit pareho lang kami? Magkaiba. Kasi Jesus is God, out of God. Pakinggan nyo. Jesus is God, out of God. Tayo, anong tayo? We are from God. We are of God. We are part of God. Because galing tayo sa Kanya. Kaya gano'n na lang kamahal ng Diyos ang tao. Because galing tayo sa Kanya. Sabi doon sa Psalms chapter 8 verse 4. What is the man that you mindful of him? Who is the son of man that you visit him? You made him a little lower than angels. But the angels there, pag tinignan mo siya in Hebrew, that is Elohim. Kasi hindi pwede ang angel, God made us lower than angel. We are higher than angel. Because angel is only created. Man is made and created. Kung natin, bara and asa. Kaya ang angel only created. Kaya ang man made from God. He is from of God. He is made and created. Kaya mataas tayo sa angel. And you crown him with your glory and honor. Diba? Grabe, nilagyan ng Diyos. Kaya ganyan kung bakit tanongin, bakit mahal na mahal ako ng Diyos? Kasi nandun siya sa atin. Nakikita niya ang sarili niya sa atin. Kasi wala na si Lucifer. Kasi si Lucifer, sinasamba lang nila noon si Lucifer, kasi nilagyan ng Diyos ito ng mga bato. Ang light na kaninang binabasa ko, doon yan bumabagsak sa katawan ni Lucifer at doon lang mga angel sumasamba. Kaya ang light, nakikita, yun ang nakikita ng Diyos. Ang glory niya, doon galing kay Lucifer. Kasi ang angel hindi man makasamba diretso sa Diyos. Kasi hindi niya light siya na makasilaw. Ngayon ang ginawa ng Diyos, nilagay naman sa atin ang kanyang glory. According to Psalm. Kaya ang sabi doon, how excellent is your name. Verse 9 ng Psalm chapter 8, verse 9. Nakita natin. We are of God. Ito na ngayon ang of God. Oh. But as many as receive Him, to them He give the right to become a children of God, to those who believe in Him, in His name, who were born not of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of man, but of God. We are from God. Ephesians, ito na. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ano yung good work ngayon? Sinasabi dito, lakaran natin ang pagiging isang anak ng Diyos na tayo konektado na doon sa langit. Ang ating pagsasalita at ang ating ginagawa, nakikita ng lahat. Ay, anak ng Diyos. Tama nga, tagalangit yan. Yan ang hindi natin alam minsan. Akala natin, tama na lang na may pangalan tayong Kristiyano. You are a citizen of the kingdom of heaven. You are a child of God. We are a children of God.
Application. Christians must be vigilant to keep this truth about the importance of good work and proclaim often. When we don't, our lives can become out of balance, and as a result, we are not being faithful to witness to those around us, risking instead that they might suffer eternity away from God. Wala tayo, alam niyo yung mga unbelievers sa labas, sa trabaho, binabantayan lang ang kilos at galaw natin. Yung Kristiyano, yan. Para ma-justify niya ang sarili niya. Ay, pareho lang kami yan. Walang pinagkaibang ginagawa namin. Kaya hindi mo ako makumbinsi ngayon kung ano yung sinasabi mo. Yan ang katotohanan. Kahit ano pa. Kasi danas ko rin yan noon, kasi marumi rin ang dila ko noon. Nang bago-bago pa lang ako. Danas ko yun, na ang tao hindi maniniwala sa'yo. Kaya kung hindi ka patuloy na maglalakad ng sinasabi niya, kahiya-hiya ang Diyos. Kaya sabi dito sa Luke 6:46, "But why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say?" Lord, Lord na tayo kay Jesus, pero hindi naman nakikita na tayo sumusunod kay Jesus. Ito yung walang hanggang katotohanan. Without good works, there is no evidence of God's saving power in our lives. Yan ang katotohanan. Makikita rin sa ating mga ginagawa kung tayo mga anak ng Diyos. Kaya ang simbahan, wag nating gawing parang shade lang sa atin, nagsishade sa atin, na para makup-kup tayo. Yung membership para makup-kup tayo doon. Ginagawa nating, anong tawag niya? Yung pasilungan lang. Sama na ako dyan. Sama na ako dyan. Ang buhay natin. Sabi sa James 1:22, "But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself." Ito na. Ito nang gagawin ko sa inyo. Lulukuhin ko lang kayo pag hindi ko ginagawa ang sinasabi ko. Diba? Paano nyo malaman kung akong false teacher? Bilib na bilib kayo sa akin. Ngayon, pag umaklas ako sa church, ikaw, hindi mo nilakaran ngayon ang salita ng Diyos. Mayroon ka rin sama ng loob. Pag kinausap kita, sama ka sa akin talaga. Yung katotohanan yan. Totoo yan. Hindi nagbibiro ang Biblia. "But with doers of the word and not hearers only, deceiving yourself." Pag umaklas ako dito, tandaan nyo, ulitin ko. Pag hindi nyo alam kung mayroon akong plano, mayroon akong personal. Kasi hindi ko rin alam din. Kasi na-deceive na ako eh. Kasi ang deceive, hindi paano mo malaman na deceive ka? I-deceive nga ang tawag eh. Kasi akala mo tama ka. Diba? Ngayon, nagkaroon ako ngayon ng gusto. Kasi akala ko tama ako. Ikaw naman, may sama ka ng loob kasi matagal na hindi ka rin naglalakad. Akala mo, pinapatamaan ka ng salita ng Diyos, hindi mo nilakaran. Nag-usap tayo, sama ka sa akin. Diba? Pareho tayong deceive. Naunawaan natin ang deceiving. Kaya ang church is church. Hindi pwede tayong lumaban sa church. Tandaan natin yan. Kahit ang maiwan dito, 3, ipapanalo pa rin ng Diyos yan. Because this is church. Ito na, motivation and warning. Warning pa oh. Nag-motivate na nga, may warning pa. Hebrew 12:28-29. "Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire." Ang nakita natin dyan, kita mo, ang asawa ko nag-iisip ngayon kung anong English gagamitin ko, hindi niya alam. Puro Bible lang ang aking ilalagay dyan, wala akong gagawin. Kala niya may i-check sa akin, baka mali yung mga grammar mo dyan sinulat mo. Wala, Bible lang lahat. Check, puro nakita niya, puro verse. Okay na. Puro verse. Puro lang copy-paste na verse. Hebrew, sabi niya, "Therefore, since we are receiving a kingdom." Anong receiving kingdom? Nang tinanggap natin si Jesus, nireceive natin talaga ang kingdom na ang Diyos ay naghahari na sa buhay natin. At sigurado ito, mananalo at mananalo ito. Kasi kingdom ito, wala makapapanalo dito. Let us have grace. Ano yung sabihin?
Pag gumawa tayo, we walk by grace. Ano bang ibig sabihin ng grace? Anong grace sa atin? Ito ba yung grace na pag namatay tayo, pupunta na tayo ng langit? Ito ba yung grace dahil nagkasala tayo, pinatawad tayo? Na nag-Bible study kami, bakit si Jesus full of grace? Hindi naman siya nagkasala. Tingnan natin sa ano ha? Sa Luke chapter 2 verse 40. Luke chapter 2 verse 40. Huh? And the child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. O, anong grace? Ibig sabihin, yung grace, kasama na ni Jesus ang grace. Kay Jesus pa lang. Pero tayo, ayaw nating gamitin ang grace. Ano ba yung grace? Grace empowers us to serve God in an acceptable manner, according din sa ating binasa, which is in accordance with His will. Therefore, true grace has been given to empower us to obey what He demands of us. Ibig sabihin, kaya nating sumunod sa Diyos. Pag humakbang lang tayo, kaya sabi niya, go and make disciple. Ano sa dulo? Samahan ko naman kayo. Pag hindi ka humakbang, paano mo malaman na sinamahan ka? Marami nang pangyayari sa buhay natin. Subukan lang natin humakbang sa pagsunod sa Kanya. Makikita natin ang pagsama. That's grace. Hindi tayo karapat-dapat, but because of His grace. Ito ngayon ang warning. For our God is a consuming fire. Huwag ka magsarili. Kasi sigurado, pag magsarili ka, sunog ka. I-expose ka, ibig sabihin. Kung gawa ka lang dito, nagpi-perform ka lang dito, para may masabi may nagawa ka sa Kanya, He is a God of consuming fire. I-expose ka kung sino ka. Yan ang warning. Kaya huwag tayong magsarili. Tingnan natin ulit. Mayroon ako ditong sinabi niya pa sa kay Jesus. Bakit si Jesus sa pag-practice ng grace, ano ngayon ang kanyang napala sa pag-practice niya ng grace ni Jesus? Basahin natin ngayon. Sa Luke chapter 2. Chapter 2 pa rin. Ito pala. Chapter 2 verse 52. And Jesus increased in wisdom and stature and the favor with God and man. Minsan, hindi natin napapansin yan, pero ngayon napansin ko yan, nadugtong ko, yun pala ang naging profitable for men. Nakitaan. Si Jesus ay lumago sa kanyang paglakad through grace. Hindi magsalita ang Biblia na walk like Jesus walk. Because of grace. Pwede pala. Kaya maging, ano sabi? Sabi rito, in here, sabi niya, Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Pati ang Diyos ay nalugod sa kanyang ginawa, sa kanyang paglakad through grace. Sabi dito sa Tagalog, gustong-gusto ko sa Tagalog dito sa Tagalog, sa Ilonggo pala, nagdugang pagid ang kaalam ni Jesus, kag padayon ang iya pagdako, kag nalipay gid sa iya ang Dios, kag ang mga tao. Ay, naging masaya ako daw ang Diyos sa nakita kay Jesus, pati ang tao. Kaya po Diyos nasaya dahil He practiced grace. Ganyan tayo dapat. Kaya ang ministry, hindi mahirap pag nag-practice tayo ng grace. Bakit iba tumatanda na mamatay sila ni Paul, kahit patayin pang mayan, kaya sila kahit patayin hindi natatakot. Because they practice grace. Tayo, mangyari, kuhan muna. Asa ka na lang muna, Lord. Medyo kaya ko pa. Di ba?
Conclusion. Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Yung sinimulan, ito yung pangako yan eh. Yung sinimulan niya sa atin, sa loob, maging kumpleto yan, lahat-lahat. Kaya niyang i-complete, kaya nating lakaran. Ang ibig sabihin, kaya nating lakaran. Pag tayo sumunod lang, hanggang sa dumating si Jesus. Naniniwala tayo dyan. Kaya pag tayo lumago, masaya ang lahat. Masaya ang elder, masaya yung asawa mo sa bahay, masaya yung mga anak, masaya si pastor. Kaya dapat yung paglago, masaya lahat kung tayo patuloy na talagang lumalago. Yung Kristiyano, pag may lumago, iba na inggit. Di ba? Pero dapat yung ganyan. Pag lumago, everybody's happy. Dapat yan ang motivation natin. Kaya ang Kidron nga, gusto ko nito, lahat sila maging leader eh. Malang araw may Bible study sila lahat. Kaya kita mo si Melvin, akala ko hindi papayag eh. Pero yan ay isang dagdag sa kanyang pagkatao na ginawa ng Diyos sa buhay niya. Di ba? Mga ganyan. Eh kung, di ba, mga bagay na pag hinahamon tayo, hakbangan natin kasi madagdagan ulit ang ating pagkakilala sa loob. Kung sino tayo, yan ang isabing good work. Eh, hindi importante ang ating mga palabas. Ang importante muna ang loob, ang buhay. Tapos gagawa tayo nito, masaya. Hindi mahirap. Kaya ako, dati, kinakabahan ako pag magsalita dito. Pero sa totoo lang, dapat excited tayo pag naglilingkod sa Diyos. Excited. Amen? Finish your race. Magsisimula pa lang tayo. Introduction pa lang yon. Yan ang ating. Okay. Let's start now. Kung hindi pa tayo pagsimula sumunod sa Diyos. So that we can finish the race. Glory to God. Okay.